Magandang araw, South Cotabateños. Isa na namang episode ang ating tunghayan ngayong araw upang ipaabot ang inyong mga katanungan mula sa ating Facebook accounts, email at mula rin sa mga ordinaryong mamamayan na gustong magpaabot ng kanilang mga katanungan kay Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. upang mabigyan ng agarang kasagutan. Ngayong araw, makakasama ulit natin ang ating ama ng probinsya, Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. Gob, magandang araw. Magandang araw naman, James, sa mga South Cotabateños nandyan. Magandang umaga sa ating lahat. Andito kami ngayon para sagutin ang inyong mga katanungan para talagang maramdaman ninyo na ang lalawigan ng South Cotabato ay abot kamay ng mamamayan ng South Cotabato. Isa ang probinsya ng South Cotabato na lalawigan sa buong bansa na marunong makinig sa mga boses ng bawat ordinaryong mamamayan at nakilala ang administrasyon mo, Gob, bilang isang ama ng probinsya na marunong makinig sa boses ng ordinaryong mamamayan na pinapakinggan at the same time binibigyan ng agarang kasagutan. May mga katanungan dito, Gob, na ipinarating mula sa ating mamamayan, lalong-lalo na isa sa mga pilot program ng inyong administrasyon ay yung free hospitalization program. May katanungan dito, Gob, na gusto niyang iparating at isa na dito yung paglalagay ng isang cancer center sana na bilang part ng inyong programa. Narito, Gob, tunghayan natin ang kanyang katanungan sa inyo. Hello, mayong aga, Gob. May ara lang tani ko nga concern kag pamangkot sa inyo nga hopefully masabat siya. Nang diri sa amon nga purok, which is sa Purok 4, Barangay Palian, gapasalamat kami sa imo nga may arasang project diri nga water system which is naka-benefit na tanan nga tao. O anyway, gali sir, Sir Gob, dati mo gali ko nga student. Ay madumduman mo siguro ko ako gali si ay sa Kalamunggi and for sure madumduman magid ko. Thank you gid sa imo, Gob, sa water system nga gipaabot mo diri sa Purok 4 nga damo na tayo ang naka-benefit. Kag tani ilang, Gob, no, may arasang person or intended nga mga tao nga mag-test sang tubig namon kung potable gid ba siya kay ginainom siya sa mga tao dire tapos damo pa gid bata. So at least mabala namon kung safe ba siya or dili. Ang water kay damo-damo na sa nagainom dira nga nga mga tao. So at least safe para sa ila bisan imnon nila. Tani mahatagan gid siya sang sang tawag na. Tani may mapadala nga tao nga mag-test sang tubig para malimpyuhan siya every time tani malimpyuhan siya para safe man sa tanan nga tao. And personally gali, Gob, ako may ara ko sang ovarian cancer and hopefully may ara ta diri sa South Cotabato nga mag-help or center nga mag-help sa mga cancer patient. Kay balaan ko, hindi lang ako ang may cancer diri sa South Cotabato, damo-damo pa, which is hindi lang siguro sila maka-voice out kay wala sila sang malapitan or at least siguro ako na ang maging way siguro para mabatian nyo man nga tani may center diri sa South Cotabato nga mag-cater sa mga cancer patient para hindi na kami maglakat sa Davao kay wala na mo dito may free. Pero diri sa South Cotabato wala para at least hindi nalayo para sa amon. Tani mabuligan nyo ang mga cancer patient hopefully. Thank you gid, Gob, sa tanan-tanan and God bless. Alright, yung kanyang unang katanungan, Gob, is yung matest, yung kalidad ng tubig na nailagay sa kanilang lugar. Alam naman natin na sa inyong administrasyon, massive yung paglalagay natin ng mga water systems, no, sa mga communities, barangay at saka purok. Paano natin ito masasagot, Gob? James, hindi ko talaga makakalimutan si Miss Kalamunggi, no? Yes. Estudyante ko siya, no, natuturo pa ako sa CIT, no? At tama yung sabi niya, right after kasi na-turn over natin ito sa Barangay Water Systems Association, ay required sila na magsasubmit ng test. Yung test na ito is available dito sa Provincial Hospital. So, tinitest yan for E. coli, tinitest yan for other test na masisiguro natin na potable. So, isa yan sa mga requirements ng BAWASA na dapat regular nila na kinakandak yan para matiyak nila na safe talaga ang umiinom. At isa yan, no? So nasa bawasan nila yan at available ang testing dito sa provincial hospital natin.
Pangalawa, yung sinasabi niyang for cancer center. patient. Yeah. Alam mo, James, ginagawa natin ng paraan na yung referral system ay abot tayo sa Apex Hospital. So, meron tayong mga infirmary hospital, level 1, level 2, at may level 3 hospital tayo. Give up natin yung Surala Hospital para maging Apex Hospital siya. Ongoing ngayon yung processing. Once na maging Apex Hospital na siya, magkikater na ito ng mga cancer patients gaya ng nasa SPMC na Apex Hospital at Cotabato. So, ginagawa ng paraan na itong Surala ay magiging regional center at magiging Apex Hospital na kung saan dito i-refer yung mga pasyente na nanggagaling sa level 2 and level 3 patients meron tayo. Alright. At least no, na bigyang kasagutan yung tanong ng isa sa ating mga mamamayan dito po sa probinsya ng South Cotabato. At maliban pa dyan, Gob, may mga katanungan din na nagmula mismo sa ating mga kababayan na nagpaabot ng kanilang katanungan mula sa ating mga social media accounts. At isa na dito, Gob, from our Facebook account. At ang katanungan niya is from Retsky Sangke. So babasahin ko po, Gob. Gob ng congressional project sa tantangan ng Center Island damo ga ka-aksidente kay wala tana sang solar light. Going to Takurong. Nabayaran na ay hana sang kontraktor daw na tanggong na tana delikado sa mga motorista. Ano po yung kasagutan dito, Gob? Actually, hindi ko alam kasi yun yung naging problema natin na sinusolusyonan ngayon ng ating mahal na Pangulo na hindi pala nila alam na tinanggal pala noong 2017 pa yung acceptance na dapat meron ang local government unit sa lahat ng proyekto ng national government. Kaya ngayon, binalik na dapat lahat ng mga national government projects ay dadaan talaga dapat sa mga local government units. Merong acceptance para ma-check namin kung yung project na ito ay totally naibigay lahat ng requirements. Kasi component, dapat sa island niya, component kaagad dapat yung street lights. Dahil pag madilim, paano mo nalaman na meron palang center island dyan? Di marami mga aksidente, di ba? So component yan. Hindi ko alam kung talagang nailagay na, nagkaroon na ng final billing, hindi ko talaga alam dahil nga hindi dumadaan sa local government units. Pero I'll see to it na matatawagan natin yung regional director para ma-update tayo kung ano nangyari dyan sa projects ng dating congressman dyan mismo sa Tantangan. So, ibig sabihin nito, Gob, yung proyektong Center Island is from national, yung nag-implement is from DPWH. Yeah, na dapat sa law meron tayo. Ipapa-accept pa yan sa local government units. Pero tinanggal noong 2017 eh. Last year lang end of last year na eh, nung binalik ulit yung instruction na dapat nadaan talaga sa local government for acceptance. Alright, sige. May additional question naman, Gob, mula din po sa ating social media kasi karamihan ngayon no, sa ating mga Gen Z, yung mga mamamayan natin, mas madali nilang maipaabot yung kanilang mga katanungan no, sa ating mga social media accounts. Ang katanungan naman, Gob, ay galing kay Nino Gaton. So, babasahin ko po, Gob. Ara kamo disclosure sa mga gipang obra ninyo sa panggobyerno sa gobyerno para sa good and moral governance. Diin namon ma-avail ang mga transaksyon sa gobyerno, pwede gid bala namon mamanan. Actually, meron tayong disclosure policy no, na kung saan talagang ginagawa natin yung regular. Ang provincial government ng South Cotabato ay kasama tayo doon sa OGP, Open Government Partnership, na kung saan naging good practices natin na yung lahat ng mga projects and programs ay nakalodge doon sa iisang system or database na pwede ma-access ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan yan, makikita nila yung mga paano natin ginamit yung pera, ano yung proyekto na meron doon, at ano yung mga components ng mga projects na yan. Palagi kong sinasabi, James, no, maliban kasi dyan sa dinidisclose natin yung mga financial aspects, yung mga projects and programs, maliban kasi dyan, talagang nagkakaroon tayo ng
redundancy for securing doon sa mga funds ng government meron tayo through sa implementation ng programs and projects. Paano nangyari dyan? Kagaya niyan, infrastructure lang. Sa infrastructure lang, meron tayong quality division sa engineering department to make sure na quality yung trabaho. Pero maliban dyan, meron tayong division na inspectorate division under sa Office of the Governor to make sure na hindi pa influence ng engineering department, yung division meron sila. Kaya chine-check ito ng inspectorate under sa Office of the Governor. Meron pang Office of the Provincial Planning and Development Office, no, na kung saan talagang chine-check nila kung na-implement ba yung mga AIP projects natin sa infrastruktura. Pero meron pa tayong from private sector, ha? Ito yung tinatawag natin na Provincial Project Monitoring Team, headed by a private sector. Mga CSO natin, si Carlito Oy ata ang namumuno dyan, talaga chine-check ng private sector kung tama bang implementation natin. Sabi nila, paano yan? Baka hindi equip yung private sector. Tayo lang ang meron nito sa buong Pilipinas and even in other countries. Ito tinatawag na CSO Academy. Talagang pinapaaral natin, tinetrain natin yung mga CSO representatives natin para fully equipped sila sa pag-monitor ng projects natin dahil sila yung membro ng Provincial Project Monitoring Team. Meron tayo. So kaya kung titingnan mo, talagang sinisiguro ko nung umupo ako ng governor na lahat ng aspeto ay talagang matutukan para matiyak natin na talagang maliban sa transparent, ay talagang madideliver ng tama at maayos yung mga programa natin dito sa ating lalalawigan. Sa pamamagitan kasi niyan, doon tayo makilala, lalong-lalo na ng mga kababayan natin, na yung proyekto talaga ay talagang iniimplementa natin ng tama. Kung mangyari yan, yung trust mismo ng tao, andyan. Yung trust ng taxpayer, andyan. Kaya nagkakaroon tayo ng maraming public-private partnerships sa implementation ng programs because of this trust. Sige, Gob, meron pang additional question from our netizens na gusto pong iparating sa inyo. From Alejandro Delfin Navarez. Hello, Gob. Sana po taasan ninyo ang honorarium naming mga child development teacher or worker. Kahit sabi nila na dapat daw accredited. But we are trying naman po to meet the standards of ECCD. Meron pong mga ilang BLGU at saka LGU na kulang talaga ang budget for ECCD program and isa din po ang honorarium sa hinahanap during accreditation po. Ang tuloy-tuloy naman yung increase. Every time na lang na nagkakaroon tayo ng General Assembly, nag-a-announce ako na increase. Pero alam niyo, pinaka-importante pa rin talaga na ma-attain natin yung standard ng isang ECCD center. Ibig sabihin, pag pumasok yung mga bata dyan, kailangan talaga alam natin yung standard. Kasi sila yung sila yung foundation ng learning ng mga bata So kailangan talaga doon palang gaganda na yung takbo. So ngayon, ang ginagawa natin, nagkakaroon ng different levels of standards para doon tayo magbabase sa mga honorarium nila para mas lalo silang gaganahan na ilalagay sa standard yung ECCD nila. Pero don't worry, talagang tinitingnan rin natin kung paano natin mababalan sila. Yes. Ugaling South Cotabato News din po, Gob. O galing South Cotabato. Alright, sige. Last question na lang, Gob, mula po sa ating, nagpaabot din po ng katanungan mula sa ating social media account. Ipinaabot niya sa pamamagitan po ng pag-message sa ating Facebook page. From Wenny Alvarez Palayas, Gob, ipamangkot ko lang, paano mo ginapabilin nga grounded ka despite of power and influence? Alam mo yung power and influence are just temporary thing, ibig sabihin, wala tayong dapat ipagmalaki. Andito tayo para magserbisyo. Kasi pag mapagmalaki ka, ibabagsak ka rin. Pag magpamalaki ka, nawawala na yung purpose kung bakit andito tayo, kung bakit natin pinasok ang gobyerno. Sinabi ko nga kanina sa iyo, James, ang reason kung bakit pinasok natin ng gobyerno, dahil gusto natin baguhin yung sistema meron sila. At the end of the day, andun pa rin naman tayo. Kaya't napaka-importante pa rin talaga. Bilang isang leader, ay dapat grounded ka. Ibig sabihin, alam mo kung saan yung position mo, alam mo kung hanggang saan ka lang, at alam mo, dapat maramdaman mo yung empathy sa mga kababayan mo na naghihirap. Dapat ramdam mo rin yung kasi yun ang tanging basis mo sa delivery of services.
Maraming nagtatanong, bakit mo nilibre yung edukasyon? Kaya naman lang maparal. Dahil ramdam ko, yung pakiramdam ng mga tao hindi kaya makapag-aral even in college, no? So talaga mahirap para sa kanila. Takot din sila lumapit sa gobyerno dahil mahihain sila, dahil nga sa kahirapan nila. Kaya tinanggal natin yung kailangan magkakaroon ng political patronage, tinanggal natin yun eh. Kasi dapat, dahil sa ramdam natin sila, yung nag-aabil ng ospital, pag maraming pera, hindi na makailangan mag-abil yan. Pero yung mahirap, matakot, mahiya, lumapit eh. Kaya ginagawa natin, dahil ramdam natin sila, ganito yung serbisyo. Kaya dapat sa mga leaders meron tayo, sa mga politiko na andyan, kailangan talagang palagi ninyong damhin at palagi ninyong ilagay palagi yung paa ninyo sa baba. You should be grounded. Napaka-importante talaga yan. Dahil masisiguro natin pag nangyari yan, maganda yung delivery ng services meron kayo para sa ating mga kababayan. Alright. Sige, Gob, kung meron kang mensahe na gustong iparating sa mga new generation ngayon, lalo na yung nagpaplano papasok sa pagbibigay ng serbisyo or pagiging public servant, ano po yung mensahe niyo, Gob? Sa mga kabataan natin andito, no, palagi niyo tatandaan, kami lilipas at lilipas rin. Para sa akin, ginawa ko lang naman yung parte ko. Yung parte ko bilang patriotiko, bilang patriotic citizen. Nawala na rin ako ng gana noon dahil sa pagkakadismaya ko sa gobyerno. Pero pag wala akong gagawin, isa rin ako sa mga tao naging useless na rin sa aming henerasyon. Kaya nga't sabi ko, hanggat may paraan at pagkakataon, talagang gagawin ko ang lahat ng aking magawa. Mapasok lamang ang gobyerno at sirain yung sistema, meron sila. At dapat mangibabaw yung sistema, meron. At kagustuhan na mas nakakarami. Sa susunod na henerasyon, sana palagi natin ilagay sa ating mga puso yung pagiging patriotic natin, hindi yung pagiging fanatic natin. Minsan sa pagiging fanatic natin, nawawala yung ugaling Pilipino na patriotic. At dapat, palagi natin tatandaan na dapat yung mga ninuno natin ay magiging proud sa henerasyon na kanilang ipinaglaban. Ako, malaki yung paniniwala ko sa susunod na henerasyon. Ako, malaki yung respeto ko sa susunod na henerasyon. At sila ang pinagbubuhisan ko ngayon ng buhay, panahon. At alam mo, yung buhay na ito, sabi ko nga iaalay ko ito para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Alam mo, James, ako, this is my second year anniversary of my near-death experience. That was February 2, 2024. Yung buhay na ito, na binigay na extension ng Panginoon, ibubuhos natin ito. Matiyak lamang na mailagay sa ayos, sa tama, ang susunod na henerasyon. At pagdating na panahon, pwede natin masabi, hindi na tayo nagkulang para sa susunod na henerasyon. Alright. Ang tanging kailangan lamang natin, magkaisa para sa bayan, magkaisa para sa ating bansa. Gob, maraming salamat. Maraming salamat, Jay. Alright, maraming salamat sa lahat ng mamamayan ng South Cotabato na nagparating ng kanilang mga katanungan, kahit sa anumang kaparaanan. Itanong nyo lang dahil ipaparating natin sa ating ama ng probinsya, Governor Reynaldo S. Tamayo Jr.